hindi siya nagbabago. At siya ay, God is omnipresent, God is omniscient, God is omnipotent. Kaya saan man dako siya ay naroroon. Diba? Puri natin siya sa pamagitan ng mga awiting ito dahil ang lahat ng mga bagay dito sa lupa, ito'y nanggagaling sa Kanya. Dapat lamang natin ito ibalik kung anong mayroon tayo. Diba? Wala man tayo may ibigay na material na bagay, kundi ang may bibigay lang natin sa Diyos, yung oras po natin, yung ating presensya, ang yung buhay na binigay sa iyo ng Diyos na, sabi nga, na mahal pa, higit pa sa mga ginto o pila, ang buhay na ibinigay ng Diyos sa iyo. Diba? Binayaran na tayo ng mas higit pa. Walang halaga, kundi yung kanyang dugo na ibinayad sa atin na namatay siya sa krus. Sa krus ng Kalbaryo, doon siya naghirap para sa ating mga kasalanan. Kaya sa umagang ito, tayo ay tumayo. Huwag na natin antayin pa ang mga pader o ang lupa o ang mga dingding ang pumalakpak sa Panginoon. Dahil binigyan ka ng araw at panahon para pagpurihan mo ang ating Diyos na buhay. Tayo tumayo. Kaya sa umaga pa lang, pagising mo sa umaga, sabihin mo sa Panginoon na, Lord, salamat dahil nagising ako ng maaga. Diba? Kinsa naman, hindi ka na tuluyan magising. Diba? Nagtuloy-tuloy na yung tulog mo na wala nang pagpagising. Diba? Kaya mapalad ka. Bakit ka narito? Dahil tinawag ka ng Diyos para tuloyin mo sa buhay mo ang Diyos. Hallelujah. Kaya awitan natin ang awit na ito. Sa umagay pagpagising, wala na'y paparihin. Puso ko'y laging may awit.
upang purihin ka at sambahin ka sa iyong pangalan na si Jesus. Salamat, Panginoon, sa maming ito muli. Maging aming kalakasan, Panginoon. Ito ay nanggagaling sa iyo. Wala kaming may idadahilan pa, Panginoon. Wala kaming may papalit na namang bagay sa iyo, kundi yung aming mga sarili, Panginoon, na dapat namin ihanda para ikay paglingkuran ka, Panginoon. Salamat sa aming mga kapatiran na kung saan, pagmat wala pa sila rito, Panginoon, pero pinapaalala mo, Panginoon, na merong pagtitipon o pagpapasalamat, Panginoon, sa lugar na ito, Diyos. Kaya, marami pong salamat, Panginoon. Maging aming mga kapitbahay dito sa lugar na ito, Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na sila ay magkaroon sila ng pananampalataya at manabik sila sa iyo, Panginoon. Na magkaroon sila ng pagtuturi at pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoon Kristo Jesus. Amen. Hello, talaga tayo. Napakagandang Diyos. Pagkita natin siya. Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Ikaw ang Panginoon. Sapat kang tunay. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Hallelujah, Jesus! Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Ikaw ang Panginoon. Tapat kang tunay. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako makamit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Ako ay nabubuhay na higit pa sa mga makakatupay dahil sa iyo, Jesus. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako makamit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Sa biyaya! Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako makamit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. May sarap pa rin sa iyo, Panginoon. Ang napagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan nung ating kaaway, di natin natamay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako lubos na nagtagumpay. Anong kailangan? Ako lang ang nagtawad sa presensya mo. Bawat sa iyong salita, bawat ang sikreto ko, kung bakit ako'y masaya. Kailangan ng itawad sa presensya mo. Bawat sa iyong salita, tulad ng isang pusa na laging umaw. Minsan pa, nais
pag-ibig mo. Walang ibang nagmamahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Lord, ay magsubok man, o kalikulan, ako ay may malalapitan. Lord, isa sa akin, sa bigan, di mo ako pababayaan. Di ko tayo isipin, hindi mo kahit sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ngayon ibinigay sa salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay! Buhay ko na ay pumingin ka. Buhay ko na sa'yo sumamba. Wala nang iba na naisip pa. Kundi pasalamatan ka, buhay! Buhay ko na ay pumingin ka. Buhay ko na sa'yo sumamba. Wala nang iba na naisip pa. Kundi pasalamatan ka. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmamahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! O Panginoon! Salamat, salamat! Sa kabutihan na ibigay mo sa amin, Lord. Ikaw pa lamang, Panginoon. Masaya na kami. Dahil ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Ikaw ang Diyos na aming pinataas sa aming buhay. Salamat sa mga bagay na patuloy namin natatanggap sa araw-araw namin. Dahil sa biyaya at abag mo kami, Panginoon. Hinamo mo kami, Panginoon, sa mga masalimuot na buhay, Panginoon. Inalis mo kami, Panginoon, doon sa Kalbaryo. Dahil pinubos mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga dugo. Anong katawan na nalatay doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa mga nagawang kasalanan. Naniniwala kami, Panginoon, dahil isa kami, Panginoon, na tinawag at pinili mo upang maglingkod sa iyong Panginoon. Salamat sa kabutihan na patuloy ibinabahagi mo sa lahat ng tao, Panginoon. So Lord, napakabuti mo. Maging aming kailangan, Panginoon, kalakasan, karanasan, Panginoon. Walang mahirap sa iyo, Panginoon, kundi purihin ka, awitan ka, Panginoon, sa pamagitan ng mga awiting ito, mga papuling awit para lamang sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Higit sa aking kaila, higit sa aking karanas, higit sa aking isipin, ay kaya mo gawin. Higit sa aking kalakas, minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mo gawin. Bawat araw
Salamat higit sa lahat, Panginoon. Yung aming buhay, Panginoon, ito'y inutang lang namin sa iyo, Panginoon. Dapat namin itong pagbangaran, Panginoon, sa pamagitan ng aming pagpupulang, pagsisisi, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Kaya puli ka, Panginoon, sa umagang ito. Naniniwala kami, Panginoon, na ang aming mga kapatid, Panginoon, ay idadako ng Panginoon sila sa oras nito, Diyos. Kaya salamat sa oras nito na patuloy ka namin itinataas sa aming mga buhay, Diyos. Kaya purihin ka, itaas ka namin sa pangalan ng Panginoon Kristo Jesus. Inalipin sa atin. Amen. Meron na naman tayo. God is good. And all the time, God is good. Diba? Nagpapasalamat ka lang ba kung mayroon ka? Paano kung wala ka, hindi ka magpapasalamat? Diba? Nagpapasalamat ka lang pag ikay ay pinagpapala ka. Paano kung hindi ka pinagpapala, hindi ka nagpapasalamat? Diba? Kasi ang lahat ng bagay, itinanggagaling sa Kanya. Kaya yung lakas mo, yung buhay na ibinigay sa inyo ng Diyos, sabi nga, ito ay ibinigay sa inyo ng buong-buo. Dapat hindi mo dapat ito sisirain, di ba? Pinagkatiwalaan ka ng Diyos sa iyong buhay. Bakit mo ito sisirain? Dapat ibabalik natin ito sa Kanya na buong-buo, walang bumis, walang kapintasan, di ba? Bagamat tayo ay makasalanan. Sabi nga, meron tayong kapintasan. Sabi nga, hindi tayo perfecto sa harapan ng Diyos. Pero pag ikay ginamit ka ng Panginoon, inayos ka, at binigyan ka ng bagong buhay ng Panginoon, sa paningin na magiging perfect ka. Di ba? Kasi hindi naman tayo, wala tayong magagawa dahil may kapintasan tayo. Ang lahat ng ginagawa natin, lahat ay hindi tama. Di ba? Pero sa paningin ng Diyos, pag ikay nagsasakripisyo ka sa Kanya, sabi na pinakakabanal ka niya. Di ba? Kaya wala tayong may dadahilan pa. Wala kang maitatago kung ay saan ka man. Dahil nila tayo may kapintasan. Di ba? Kaya sa ayaw sa hindi, sabi nga, aalis ka talaga sa mundong ito na walang inaasahan. Pero dahil sa habag ng Diyos sa buhay mo, binigyan ka ng pagkakataon para makalapit ka sa Diyos. Sa buhay mo. Di ba? Kaya napakabuti ang Diyos. Sabi nga, yung mga binigyan ng Diyos, yung mga taong binigyan ng Diyos ng karapat-dapat na maging sa paningin niya ay maging malinis ka. Di ba? Kasi wala tayong magagawa kung hindi ka pinili ng Diyos. Di ba sabi nga na sa John chapter 15 verse 16. Anong sabi niya doon? Ako ang pumili sa inyo, hindi kayo ang pinili ko. Di ba? Hindi ikaw ang pumili sa Panginoon, kundi Siya ang pumili sa iyo para dalhin ka kung saan ka. Kahit anong lugar na masalimuot, kahit anong lugar na masikip o basura man o mabaho man yan, ginamit ka ng Diyos para dalhin ka doon. Sabi nga, sa 100 tupan niya, ikaw ang nawawala. Diba? Hinahanap ka niya para maging isa ka doon na hinahanap ng Diyos. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Kung sa tao may pagmamalaki ka, sa Diyos wala kang ipagmamalaki. Kahit anong kayamanin mo dito sa lupa, wala kang magagawa, hindi mo madadala sa kabilang buhay yan. Diba? Hindi mo madadala kahit anong ganda ng bahay mo, kahit ang dami mong mga ari-arian, ang dami mong negosyo. Useless din yan pag wala ang buhay mo sa Panginoon. Hindi mo yan madadala sa kamatayan mo. Kaya sabi nga sa Job, di ba? Inilabas tayo ng nanay natin sa mundong itong nakahubad. Uuwi ka rin, aalis ka dito sa mundong nakahubad ka pa rin. Wala kang dala. Hindi mo dadalhin yung bahay mong maganda, yung kutsi mong maganda. Hindi mo madadala yan sa hukay. Pero ang mahalaga, yung may Diyos ka sa buhay mo.
sa Diyos na wala kang pag-aalinlangan. Di ba? Wala kang may dadahilan sa Diyos. Lord, bakit hindi mo ako nadala? Bakit? Ang sabi sa mga ngaral, chapter 12, verse 14, ang lahat ng mga ginagawa natin dito sa lupa, isusulit natin yan eh. Kahit anong tago mo ng kasalanan mo, ipagsusulit mo rin yan sa Panginoon. Wala kang may dadahilan sa Diyos. Pero sa tao, mayroon kang may dadahilan. Pero sa Diyos, wala kang may tatago. Dahil ultimo yung mga buhok natin, bilang na bilang niya, di ba? Kaya puri ng Panginoon dahil mapalad ka, bakit ka nandito? Wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. Sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Di ba isa lang tayong magbasahan, marumi. Marumi tayo, wala tayong may dadahilan sa Diyos, wala tayong may pagmamalaki kung sino ka ba talaga sa harapan ng Diyos. Sasabihin mo sa Panginoon, Lord, mayaman ako sa lupa. O ano, surat kung mayaman ka sa lupa, hindi mo nga ako pinaglingkuran eh. Hindi mo nga masambit na, Lord, mahal kita. Lahat ng kayamanan ko, ipapamahagi ko sa mga dukha. Di ba wala? Kundi nagmamalaki ka. Alam mo yung pinagmamalaki mo? Yung pride mo. Kahit walang-wala ka na, mataas pa rin ang pride mo. Di ba? So, kung mayaman ka, pero tingnan mo, pagdating sa kabilang buhay, doon mo, isusulit ang lahat ng mga ginagawa mo. Kaya puri ng Panginoon, sa umagang ito, pangaman, ang napakabuti ang Diyos sa buhay mo, dapat ka lang magpasalamat. Hello? Tumayo ka. Kung sino ang unang tatapak, sabi nga, sa ulo ni Satanas, ang siyang pagpapalain nito. Hello? Hello? Mapakan ko rin si Satanas. Thank you, Lord. Wala yung mahamon na yan. Kailangan matapang ka. So, ang ganda ng kanta, di ako magsasawa, purihin ka. Pero, bibigyan mo ang verse kasi kung tatama at tutugma ang sinabi. Ito tayo sa Exodus. Sa Exodus, 23, ako sa 25. Sabi ganon, akong si Yahweh, siya lamang ninyong paglilingkuran, kung magkakayoy, pasasaganahin ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Titingnan natin kung tutugma. Tignan po natin kung tutugma sinabi ni Jesus. Ito si Yahweh, Panginoon po yun si Yahweh. Sa Exodus 23:25. Tingnan natin kung tugma sa testimony ko. Di ba sinabi, umapa ka rito. Exodus 23, magiging sa 25. Sabi ko nun, ako si Yahweh, na siya lamang yung paglingkuran. Pasasaganahin ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa uri ng karamdaman. So, verse ko talaga. Kaya tinapasin. Kailangan talaga may Bible. So, yan. Okay? May salamat sa Panginoon. Hindi lang nagpapasalamat na dito na tayo walang-wala. Siyempre, sa mga blessing, nung pa man, pinapanahin, gusto mong ganito, gano'n. Pero ang Diyos ang nag-aalo talaga na ito ang gusto mo. So, yan. Salamat. Kasi ang bahay namin ay natayo na 4 na araw. So, wala pa rin bubog, pero okay lang. Kasi, kulang pa sa pag-budget. Balik 50,000 ang nagastos na. So yan. So siyempre nasa dinner ng first beta plus. Kaya kung tutugma talaga ito sa sinabi ni Moses sa Exodus, tugma po siya. Nag-ikot ako ng Lacson. Sabi ko, bago tayo rest, nanalangin tayo. Alam mo, sa tulong ng Panginoon, nakatatlong box sa Lacson hanggang Dika. Paikot lang ako pag-uwi. So 3 box na binta ko. Ibig sabihin, kailangan rin na talaga ng pera. Hindi maiwasan kasi kailangan talaga. So, naka-600 pa ko sa 1 oras lang. So, at
At salamat sa Panginoon, ang isang ano, sa building may nagpiin. Grabe, no, may sakit rin siya. Sabi sa akin may sakit. So, ibig sabihin, pinagaling. Tumulpa pa sinabi ng Panginoon kay Moses, ilalay sa ulit karamdaman. Tumugma. So, sa sakitan, tumugma rin. O sa pagkain. Alam mo yung pagkain, talagang sagana kami. Bakit? Ang bilis sa gobyerno sa akin ng bigas, hindi pang nagagano'n lang sa ako. Grabe no, ilang buwan na, September 13. Ilang buwan na yung magtatatlo. Oh. So hindi pa napabawasan. So, talagang sagana. Talaga grabe. Talagang napakabuti ng Panginoon. Kaya nga, sa paglilingkod na yan, no? Oh, di ako magsasawa, purihin ka. Diba? So, kahapon, tinan mo, kahapon, nagtitinda ko yung ulan. Sabi ko pala, bibili ko ng lamisa. Tinus ko nga eh. Ngayon may lamisa na kami. Bili ko napakabuti ng Panginoon. Kamakaan kami ng anong araw, nakalapang lang. Mahigit 45 years bago ko nakabili ng lamisa. Kaya nyo ba yun? Pagtitis at di ba? At least nagawa ako, di ba? Oh, grabe. Sabi ko, Lord, ayaw ko nang lagi nakatupi ngayon. Sabi ko, ay, salamat. Ang ginawa, Lord. Napakabuti mo, Lord. Pero mura lang naman. Pumatak ng 2.4. Kasi tatlo lang isa. Tagpo natin yung ganyan kasi 2.25 na yun. O, ito picture ito, no? 2.25 ka, sabi ko na. Salamat sa Panginoon, tatlo pinili ko kasi tatlo lang kami sa bahay. Tatlo lang muna. Kasi budget ko. So yan, hindi. Kapag nilapag din ang ulan. Sabi ko, gusto ko magtinda. Sabi ko, paano paglinggo? Siyempre, meron tayong test offering. Sabi ko, tinda ako. Alam mo, napakabuti ni God. 850 power. Diba? Kaya napakabuti ni God. Okay, magsawa mag-ano. Di ba tumugma? Pasasaganahin kayo sa pagkain, inumin. Sagana na po, may gulay. Grabe. Ang mga sakit, nagkakandawala na. So, ang iniinda ko lang dito, yung likod ko, kaya sabi ko, hindi pwede magbubuhat. So, sa pagkain, na-adjust ko na. Kasi, kayo tayo. Kaya salamat sa Panginoon sa testimony. Sa testimony, umapak dito. Inapakan natin ang diablo. So, sa iyo, salamat sa Panginoon. Yan lang. Amen. Purihin ang Diyos sa buhay ni Brother Jerry. Sabi nga, anong hingin mo sa Panginoon? Diba? Hindi kaya paghihintian. Diba? Sabi nga, ano man ang hiningi mo sa Panginoon, alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Sabi nga, hindi pa nga nasasambit sa iyong mga labi ang iyong gusto. Ginagawa ng Diyos yan para sa iyo. Hindi dapat tayo mag-murmur. Di ba? Kasi pag murmur ka ng murmur, mahirap ibigay sa iyo ng Diyos. Kasi sasabihin sa iyo ng Panginoon, anak, binigyan na kita, bakit ayaw mo? Ano bang gusto mo? Di ba? Kaya huwag ka mag-murmur dahil ang mga bagay na hinihiling mo sa Diyos, sinusubukan ka ng Panginoon. Kung saan ka na ba? Malayo ka na ba o malapit na? Di ba? Kasi pag malayo ka pa, naku, yung inaasahan mo, hindi yan ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kasi yung mga taong hinihibig sa Diyos, yung mga may pusong handang bigyan ng pagkakataon ang Diyos. Diba? Ang panahon. Hindi yung gusto mo lang. Hindi yun, hindi gusto ng Diyos para sa iyo. Kasi minsan, pag gusto natin, minsan, napapariwara tayo napapahamak po tayo. Kaya sabi nga, ang lahat ng sasabihin mo, ang lahat ng gusto mo, isang gawin mo muna sa Diyos bago ka mag-decide sa sarili mo. Diba? Kaya ang lahat ng mga pangyayari, ang lahat ng mga bagay na ginagawa mo, alam ng Diyos yan eh. Kontrolado niya tayo. Ayaw niya na mapahamak ka sa iyong ginagawa. Diba? Kaya napakapalad ka, kapatid, bakit sa mga oras na ito, umabot ka ng ganung edad. Diba? Biro mo, malapit na ang
pagpapalit ng taon, pero malapit na rin ang bagong taon na abutan mo pa yun. Yung iba, ginatawag hanggang 2025 lang, cut off ka na. Pero sa ngayon, napakabuti mo. Binigyan ka ng Diyos ng buhay na mahaba pang buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Dapat yung pagkakataon mo na yan, yung panahon na yan na ibinigay sa iyo ng Diyos, dapat may ano ka na doon. Binigyan mo na ang Diyos ng panahon sa buhay mo para walang may pag-ano sa iyo ang Panginoon na questioning ka. Diba? Kaya tayo questionable. Hindi dapat, sabi nga, hindi tayo karapat dapat sabi sa dahil sa awit na yan, hindi tayo karapat dapat sa paningin niya, sa harapan niya. Bakit? Mga basahan tayo. Wala tayong may pagmamalaki. Wala tayong may pagmamalaki sa kanya. Lahat tayo ay marumi. Hindi tayo malinis. Kaya naging malinis tayo dahil ginusto ka ng Diyos. Binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos para linisin ka. Di ba? Pinili ka ng Diyos para linisin ka. Hindi tayo na lalapit tayo sa Panginoon. Kagustuhan mo para linisin mo yung sarili mo. Hindi yun eh. Ang Diyos pa rin ang magde-decide para sa iyo. Amen, di ba? Kaya puri ng Panginoon na pakapalad ka. Bakit ka nandito? Ano bang purpose para sa iyo? Kaya, tumayo ka na. Para isambit mo. Tapakan mo ang ulo ng Diablo. Amen. Gaganti na ulit sa Diablo. Natapakan ko na ulit. Dalawa na kami ni Brother Jimmy tumapak. Ewan ko na sino tatapak. Ako simple lang naman yung sabi nga na maging kontento lang tayo. Kontento lang ako, nagkapasalamat ako sa Panginoon. Unang tigit sa kalakasan. Siyempre, kaya nga, sabi nga natin, marami nga hindi umabot sa finish line sa isang taon. Kaya nga, yung pagtulog mo lang, manalangin ka, pagising mo, maging kontento ka lang, huwag kang maghangad ng mga bagay na parang malayo. Susuntitin mo pa yung mga kung ano. Hindi, sabi ng Diyos, maging kontento ka lang. Ang mahalaga, yung kaligtasan ng buhay mo, inilalayo kita. Baka nangangarap ka ng hindi, mapunta ka lalo sa kapahamakan. Kaya nga, kapasalamat ako sa buhay ko, yung mga anak ko malakas. Pag may karamdaman sa amin ngayon, magpapasko na naman. Magkapili lang kami kahit na meron kami yung pansit ano man, di ba? Ang mahalaga dun, diba, masaya ka, umabot tayo. Wala tayong mga pasyente sa ospital, wala tayong mga lalaking babayarin. Ayun lang, napakagandang bagay na nun Kaya iba kasi, hindi nagpapasalamat kapag yung motor ko, Lord, ang tagal-tagal ko na pinangano ko na nagyaman ko na sa mga ko magkakaroon ko ng motor Sasakyan diba? Tapos yung mga parang galit ka sa, Panginoon, ano naman ako, dasal naman akong dasal sa iyo. Mga natin, marami tayo. Kaya ang tao, nagkakaproblema, dahil yung problema, sinasakyan sa utak niya. Diba? Wala kang problema Sinilang may hirap ka nga tapos ngayon, problema ka sa buhay mo. Diba? Kaya mo yung Diyos may problema sa iyo, dahil ikaw, manahali ka na sa Panginoon. Diba? Masaya ka, basta sabihin sinasiro, bakit nakangiti ito? Siguro may ganun ito. Hindi nakangiti, sino kausap nito? Sabi na sabihin, di ba kumingiti, may kasalita? Sabi ganun, siguro may ganun ito. Kaya minsan iba yung presentasyon ng iba Pagka sa Diyos ka kasi, masiyahin ka, akala mo ibang tao, puro balito, puro naman gano'n. Sa tawa, tapakanta-kanta pa. Mamaya wala na kakainin yan. Kaya nga sa tingin mo kasi nga, yung kalakasa, binibigyan ka ng Diyos na huwag ka na mag-ano. Ano mo naman, kaya kita inilalayo dyan kasi naging buhay mo na yan Kung ano man meron ka, pasalamatan mo sapagkat doon kita ilalagay. Basta ang mahalaga lang, yung kaligtasan, i-share mo. Ibig sabihin, sa katayuan mo, may nakikita sila na naging matatag ka. Hindi nakikita kami ng tao matatag ka Parang balit, matawa ka minsan, kontento ka lang. Kala walang problema to. Tawa-tawa lang. Pero mamaya, mamumutan yan. Kaya salamat sa Panginoon kasi nga, siyempre kagaya si Brother Ricky, masakit ang ulo. Diba? Kasi nga sabi ni Pastor, linggo na naman. Di siyempre, wala mo talaga tayong ihalo, wala tayong pagmamalaki sa Panginoon. Kaya nga yung gising ka, kung magkaroon ka ng trabaho, kumakain ka lang, salamat na. Yung mga anak mo malalakas,
Di ba? Eh, mayaman ka nga. Ang problema ka. Nakakatitir ka. Hindi ka makaano, di ba? Ang yaman-yaman mo. Di mo naman, di ba? Pumunta ka sa kanila, nakakay pa yung mga ano mo. Di ba, Pastor? Saka pa, mayaman ka nga, di ba? Nakaganon ka, naka-wheelchair ka. Ako dito na lang ako, malakas pa ako. Nagpupuri pa tayo sa Panginoon. Kaya, sa Panginoon, maraming salamat sa iyo, Lord. Puri ng Diyos sa buhay ni Brother Neister na kung saan makuntinto tayo, sabi ng Diyos. Dahil hindi naman lahat ng bagay dito sa lupa ay makukuha mo. Di ba? Kasi yan lamang yung mga tao karapat dapat bigyan ng Diyos ng mga gusto niya. Di ba? Kaya kung gusto mo magkaroon ng sasakyan, hindi bibigay sa'yo ng Diyos, baka mamaya isasalaula mo lang yan eh. Ipagmamalaki mo lang yan eh. Kumbaga, ipagmamayabang mo lang yan eh. Alam ng Diyos yung kahinaan po natin. Alam ng Diyos yung kung ano ba ang gusto mo, ano ba yung dahilan mo, kung bakit ka naghahangad ng ganon. Dahil hindi yan ibibigay sa'yo ng Diyos kung walang hangarin ka. Di ba? Kasi pag may gusto ka na gagamitin mo yan sa maganda, ibibigay sa'yo ng Diyos. Yung motibo mo, maganda, ibibigay sa'yo ng Diyos. Pero kung ang motibo mo ay pang ano lang, pang sarili mo, ipagmamalaki mo sa sarili mo, hindi yan ibibigay ng Diyos sa'yo. Bakit? Dahil alam ng Diyos ang puso mo. Di ba? Nakikita ng Diyos yung puso natin kung bibigyan ka o hindi. Dahil ibang motibo mo. Di ba? Meron ganun kasi mga ganyan, hinahayaan ng Diyos yan. Bahala ka sa buhay mo kasi hindi ka nakikinig eh. Gusto mo rin sarili mo, kagustuhan mo. Anong nangyayari? Napapahamak ka, napapariwara ka. Hindi ganun ang Panginoon sa buhay natin. Bilang Kristiyano, ayaw ng Diyos na malayo ka sa Kanya. Binigyan ka ng oras. Binigyan ka ng mahabang buhay para makilala mo ng lubusan ang Panginoon mong Diyos sa buhay mo. Diba? Napakabuti ang Diyos. Sabi nga, hindi masama na mangarap ka. Basta ipag-pray mo sa Panginoon, matutupad yan. Diba? Kaya puri ng Panginoon, tawagin po natin si Nanay. Yan, matagal na itong hindi nakakapag patutuo. Sa Lord, papalabat ako sa Panginoon dahil yung pagkasaurog dyan, sabi ng mga tao, Nay, sunog ang building 7, building 6. Sa isip ko, nawala sa isip ko yung hindi ako natakot, kahit kunting, hindi ako natakot na mangyari sa akin. Nag-lipstick ako, hindi ko inaano kung anong ilagay ko. Maraming damit ko na yung suot kong isang beses pinapile ko doon sa ano. Hindi ko manisipan sinuha ko. Hindi ko wala pa nung naglagay ko sa bag yung binigay ni Sister Nene. Ngayon, buhat ko na yung bag. Palabas pa lang ako, nagliyab-liyab yung apoy. Doon ako liit na, ng kanya lang nagtinda ni ang apoy, nagpuno, hindi na gumalaw. Natingin ako sa hindi ko naramdaman, kontenta ko, wala ako naramdaman. Hindi ko naisip na bababa ako. Basta dyan lang ako natingin sa apoy. Maya-maya, hindi lumawas yung tumoy. Nay, dahil nakin nandiyan yung apoy. Nandiyan na, ang apoy, hindi ko gumalaw. Puno lang sa doon sa may kapilya natin. Doon sa gilid, ang kapilya natin, hindi pa nasunog. Kasi doon sa likod niya, pumunta doon sa likod. So yung apoy, parang ang kalsada lang ang diretso-diretso. Hindi, sumunod na ako. Maya-maya sabi ko, Panginoon, yung aking mga dapat. Pero nawala sa isip ko, pag-screen pa ang utak ko. Kaya nung gagawin ko, ako lang mag-isa. Simuyod ng samba. Sabi, paano ko? Ako rin yung mga gamit ko. Saan nadala ko? Tatlo. Ang nadala ko lang. Ngayon, sabi ko, parang pinaglimutan ako kasi may kalaban akong momo. Yung building marami dyan. Ngayon, sabi ko,